kids! Welcome to Teacher Bell's Class TV. Ngayon ay ating tatalakayin ang paksang mga hamon sa pagkamit ng likaskayang pag-unlad o sustainable development. Sa araling ito, ating matutukoy ang mga hamon sa pagkamit ng likaskayang pag-unlad. Ating masasabi ang kahulugan at kahalagahan ng likaskayang pag-unlad o sustainable development. Atin ring matutukoy at matatalakay ang mga hamon sa pagkamit ng likaskayang pag-unlad. Handa ka na ba? Ano ang likaskayang pag-unlad o sustainable development? Ang likaskayang pag-unlad o sustainable development ay ang wastong paggamit, pangangalaga at pagpapaunlad ng mga likas na yaman upang magamit pa ito ng mga susunod na henerasyon. Ibig sabihin, hindi natin inuubos ang mga likas na yaman ngayon upang mayroon pang magamit ang mga bata sa hinaharap. Bakit mahalagang matukoy ang mga hamon sa pagkamit ng likaskayang pag-unlad? Mahalagang malaman ang mga hamon upang makagawa tayo ng tamang paraan ng pangangalaga sa ating kalikasan at masiguro na magagamit pa ito ng mga susunod na henerasyon. Ang likaskayang pag-unlad ay nakasalalay sa tatlong mahalagang bahagi: ang lipunan o society, kabilang ang mamamayan, edukasyon, kalusugan at pagkakaisa; ang ekonomiya o economy, kabilang dito ang hanapbuhay, industriya, agrikultura at kabuhayan; at ang kalikasan o environment. Narito ang kagubatan, anyong tubig, hangin at likas na yaman. Kapag napangalagaan ang tatlong ito, magiging maunlad ang ating bansa. Kaya, pangalagaan ang kalikasan para sa kinabukasan ng bawat isa. Narito ang ilang mga layunin ng sustainable development: pangalagaan ang kalikasan, paunlarin ang kabuhayan, pahusayin ang kalidad ng buhay, at siguraduhing may likas na yaman pa ang susunod na henerasyon. Sa kasalukuyan, ang isa sa mga pangunahing ginagawa ng pamahalaan upang mapangalagaan ang ating kalikasan ay ang pagpapatupad ng programang Likaskayang Pag-unlad o Sustainable Development. Ito ang Philippine Strategy for Sustainable Development o PSSD. Ang programang ito ay may kinalaman sa wastong paggamit at pagpreserba sa mga likas na yaman upang may magamit pa ang susunod na henerasyon. Bilang bahagi ng Rio Earth Summit, binigyang linaw sa pulong ang kapakanan at kaligtasan ng kalikasan na dapat isaalang-alang sa mga epektong dala ng modernisasyon at industrialisasyon. Bilang tugon sa panawagang ito, ay nabuo ang Philippine Agenda 21 kung saan nakapaloob dito ang mga estratehiya o plano kung paano makakamit ang pag-unlad nang hindi nasisira ang kalikasan. Upang masigurong maisasagawa ang mga polisiya at planong ito, ay itinatag ang Philippine Council for Sustainable Development sa pangunguna ng National Economic Development Authority o NEDA. Mga isyong pangkapaligirang nakaaapekto sa pagkamit ng likaskayang pag-unlad. Sa kasalukuyan ay maraming isyong pangkapaligiran ang kinakaharap ng ating bansa. Ito ay mga isyong kailangang bigyan ng pansin at matugunan upang ang mga likas na yaman ay hindi tuluyang maubos at mapakinabangan pa ng susunod na henerasyon. Mga hamon sa pagkamit ng likaskayang pag-unlad. Ilan sa mga isyong pangkapaligirang kinakaharap ng bansa ay ang mga sumusunod: polusyon sa hangin, global warming, kakulangan at polusyon sa tubig, polusyon sa lupa, pagkasira ng kagubatan o deforestation, at pagkawala ng mga natatanging halaman at hayop o biodiversity.
Polusyon sa hangin. Ang polusyon sa hangin ay ang kontaminasyon ng hangin bunga ng mapaminsalang materyal. Narito ang ilang mga sanhi ng polusyon sa hangin. Usok ng sasakyan, usok ng pabrika, pagsusunog ng basura, paggamit ng tao ng aerosol, spray o insecticide, gayon din ang pagputok ng bulkan. Narito naman ang ilang mga epekto sa tao: ang pagkakaroon ng hika, ubo, cancer, stroke, sakit sa puso, at hirap sa paghinga. At ang mga epekto naman sa ating kapaligiran ay maruming hangin at climate change o ang pag-init ng mundo. Bilang isang mamamayan ng ating bansa, ano ba ang maaari mong gawin upang maiwasan ang polusyon sa hangin? Maaari mo ba itong ibahagi? Global warming. Ang global warming ay ang patuloy na pag-init ng mundo dahil sa pagdami ng greenhouse gases sa atmosfera, bunga ng mga gawain ng tao. Bunga ng nakapipinsalang mga gawain ng tao tulad ng pagtatanim sa pamamagitan ng sistemang kaingin, pagsunog ng kagubatan at basura, pagkakaroon ng singaw sa paghuhukay ng langis at pagmimina ng carbon, tumataas ang konsentrasyon ng greenhouse gas. Ang greenhouse gas ay binubuo ng carbon dioxide, methane at nitrous oxide. Ito ay nakakatulong sa pagsasaayos ng temperatura ng mundo upang magkaroon ng buhay rito. Ngunit ang labis na greenhouse gas ay nakapagdudulot ng mabilis na pag-init ng atmosfera o global warming. At narito naman ang mga epekto ng global warming sa ating mundo: matinding init, pagtuyot, sobrang ulan, malalakas na bagyo, pagkatunaw ng yelo sa North and South Pole, at ang pagtaas ng tubig dagat. Bilang isang kabataan, ano ang maitutulong mo upang maiwasan ang global warming o ang patuloy na pag-init ng ating mundo? Maaari mo ba itong ibahagi? Kakulangan at polusyon sa tubig. Ang polusyon sa tubig ay ang pagdumi ng mga ilog, lawa, dagat at iba pang anyong tubig. Ang pagtatapon ng mga basura, dumi at paggamit ng nakalalasong kemikal sa mga katubigan at paggamit ng dinamita o cyanide sa pangingisda ay ilan sa mga dahilan ng polusyon sa tubig. Nagbubunga ito ng kakulangan ng malinis na tubig, pagkamatay ng isda, pagkasira ng coral reefs at iba pang mga yamang dagat, at pagkakasakit ng tao. Ating tandaan, ang tubig ay buhay. Kapag nawala ang malinis na tubig, maaapektuhan ang tao, hayop at halaman. Ano ba ang maaari nating gawin? Huwag magtapon ng basura sa mga anyong tubig. Wastong pagtatapon at paghihiwalay ng basura. Huwag magtapon ng dumi o chemical sa mga ilog, lawa at dagat. Magtipid sa paggamit ng tubig. Makilahok sa mga clean-up drive sa ating komunidad. At pangalagaan ang kagubatan upang maprotektahan ang pinagmumulan ng tubig. Ating pangalagaan ng tubig para sa malusog na buhay at maunlad na kinabukasan. Polusyon sa lupa. Ang polusyon sa lupa ay ang pagdumi ng lupa dahil sa basura at kemikal. Ang polusyon sa lupa ay maraming dahilan. Ang pangunahing dahilan nito ay ang mga basurang ginagamit ng tao, gaya ng papel, plastic, metal o mga tinatawag na solid waste. Ang mga dumi at iba pang kemikal mula sa mga pabrika at minahan at pagamutan ay sanhi ng polusyon sa lupa. Ito ay nakaaapekto sa kakayahan ng lupang magpatubo o magpalago ng halaman at pananim dahil nasisira ang lupa. Dahil dito ay nagkakaroon ng kontaminasyon sa pagkain, pagbaba ng ani at pagkakasakit. Sa dam site o landfill, karaniwang dinadala o tinatambak ang mga itinatapong basura. Bilang isang batang Pilipino, ano ang iyong gagawin upang panatilihing malinis ang ating lupa at maiwasan ang polusyon nito?
Maaari mong isulat ang iyong mga sagot sa iyong kwaderno. Pagkasira ng kagubatan o deforestation. Ang pagkasira ng kagubatan o deforestation ay ang walang habas na pagputol ng mga puno sa kagubatan. Ayon sa DENR, pangatlo na ang Pilipinas sa mga bansa sa Timog Silangang Asya na may pinakakaunting kagubatan. Halos kalbo na ito, partikular sa kanlurang bahagi ng bansa kung saan kabilang ang lalawigan ng Pangasinan, Ilocos, Bulacan, Metro Manila at ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Ang problemang ito ng kagubatan sa bansa ay bunga ng land conversion, habitation o pagtira ng tao sa kagubatan, pagkakaingin at illegal logging na nagiging dahilan ng malalaking landslide at matinding pagbaha maging sa mga lalawigan. Bilang isang kabataan sa susunod na henerasyon, ano ang iyong gagawin upang maiwasan ang pagkasira ng kagubatan? Maaari mo ba itong ibahagi? Pagkaubos ng mga natatanging hayop at halaman o biodiversity. Ang biodiversity ay tumutukoy sa iba't ibang uri ng halaman at hayop. Kapag sila ay nawala, nawawala rin ang balanse ng kalikasan. Ang ating bansa ay tahanan ng mga natatanging hayop at halaman na ang iba ay halos sa Pilipinas lamang makikita. Ngunit dahil sa pagkasira ng ating kapaligiran, ang mga halaman at hayop na ito ay nanganganib ng maubos o tuluyan ng mawala. Ang mga punong kahoy na tumutubo sa bansa ay kumakaunti na. Ito ang nagiging dahilan kaya't maging ang mga natatanging hayop sa bansa ay nauubos na rin. Nasisira ang kanilang natural na tahanan sa lupa o sa katubigan man. Narito ang ilang mga nanganganib na halaman o endangered plants: tamagong, apitong, tree fern, basilan yakal, Mindanao yarek at iba pa. At ang mga nanganganib na hayop naman o endangered animals ay ang hawksbill sea turtle, Mindanao bleeding heart, Calamanian deer, Mindanao moonrat at marami pang iba. Ikaw bilang isang mag-aaral, ano ang maaari mong gawin upang maiwasan ang pagkaubos ng mga natatanging hayop at halaman sa ating bansa? Maaari mo ba itong gawa ng maikling sanaysay? Muli, narito ang mga hamon sa pagkamit ng likaskayang pag-unlad: polusyon sa hangin, global warming, kakulangan at polusyon sa tubig, polusyon sa lupa, pagkasira ng kagubatan, at pagkaubos ng mga natatanging hayop at halaman. Tukuyin ang mga hamon sa pagkamit ng likaskayang pag-unlad na may kaugnayan sa pahayag. Maaari mo ring isulat ang iyong mga sagot sa iyong kwaderno. Narito ang mga pagpipilian: A. Global warming, B. Pollution sa lupa, C. Pollution sa tubig, D. Pollution sa hangin, E. Pagkasira ng kagubatan o deforestation, F. Pagkasira o pagkaubos ng biodiversity. Narito ang mga pahayag mula sa bilang 1 hanggang 5. Alamin natin ang mga tamang sagot. Bilang 1, ang mga gubat ay ginagawang mga subdivision o tirahan ng mga tao. E. Pagkasira ng kagubatan o deforestation. Bilang 2, ang kakayahan ng lupang magpatubo o magpalago ay naaapektuhan ng labis dahil sa polusyong ito. B. Polusyon sa lupa. Bilang 3, ang mga sakit sa baga at balat ay karaniwang bunga ng polusyong ito. D. Polusyon sa hangin. Bilang 4, ang matinding pagbabago sa klima ay nagdudulot ng matinding tag-ulan o tagtuyot sa isang lugar. A. Global warming. Bilang 5,
Ang mga basurang kadalasang ginagamit ng tao gaya ng papel, plastik at iba pa ay pinagmumula ng malaking bahagdan ng polusyong ito. B. Polusyon sa lupa. Narito naman ang mga bilang 6 hanggang 11. Alamin natin ang mga tamang sagot. Bilang 6, paggamit ng dinamita o cyanide sa pangingisda. 3. Polusyon sa tubig. Bilang 7, pagkasira ng natural na tahanan ng mga hayop at halaman. F. Pagkasira o pagkaubos ng biodiversity. Bilang 8, walang habas na pagpuputol ng mga punong kahoy. E. Pagkasira ng kagubatan o deforestation. Bilang 9, paggamit ng aerosol spray at insecticide. D. Polusyon sa hangin. Bilang 10, patuloy na tumataas ang temperatura ng mundo dahil sa sobrang dami ng greenhouse gases. A. Global warming. 11, maraming usok ang ibinubuga ng mga sasakyan at pabrika kaya nahihirapang huminga ang mga tao. D. Polusyon sa hangin. Narito naman ang mga pahayag para sa mga huling bilang. Alamin natin ang mga tamang sagot. 12, patuloy ang iligal na pagputol ng mga puno kaya lumiliit ang kagubatan sa bansa. E. Pagkasira ng kagubatan o deforestation. 13, nanganganib ng mawala ang Philippine Eagle at Tamaraw dahil sa pagkawala ng kanilang tirahan. F. Pagkasira o pagkaubos ng biodiversity. 14, nabawasan ang supply ng malinis na inuming tubig dahil marumi na ang mga ilog at lawa. C. Polusyon sa tubig. 15, madalas ang matinding init, pagtuyot at malalakas na bagyo na dulot ng pagbabago ng klima. A. Global warming. Basahin ang bawat tanong o pahayag. Piliin ang tamang sagot. Maaari mo ring isulat ang iyong mga sagot sa iyong kwaderno. Ano ang tawag sa wastong paggamit at pangangalaga ng mga likas na yaman upang mapakinabangan pa ito ng susunod na henerasyon? A. Urbanisasyon. B. Industrialisasyon. C. Modernisasyon. D. Likaskayang pag-unlad o sustainable development. Ang tamang sagot ay D. Likaskayang pag-unlad o sustainable development. Alin sa mga sumusunod ang hindi greenhouse gas? A. Carbon dioxide. B. Methane. C. Nitrous oxide. D. Oxygen. Ito ay D. Oxygen. Alin sa mga sumusunod ang halimbawa ng biodiversity? A. Iba't ibang uri ng halaman at hayop sa bansa. B. Maraming gusali sa lungsod. C. Pagdami ng sasakyan. D. Pagdami ng pabrika. Ito ay A. Iba't ibang uri ng halaman at hayop sa bansa. Alin sa mga sumusunod ang pinakamainam na paraan upang makatulong sa pangangalaga ng kalikasan? A. Magputol ng puno. B. Magsunog ng basura. C. Magtapon ng basura sa ilog. D. Magtanim ng puno at mag-segregate ng basura. Ang tamang sagot ay D. Magtanim ng puno at mag-segregate ng basura. Alin sa mga sumusunod ang epekto ng polusyon sa lupa? A. Tataas ang ani ng mga magsasaka. B. Magiging mas mataba ang lupa. C. Bumababa ang kalidad ng lupa at ani ng pananim. D. Dadami ang malinis na tubig. Ang tamang sagot ay bumababa ang kalidad ng lupa at ani ng pananim. C. Bakit mahalagang pangalagaan ang ating likas na yaman? A. Upang maubos agad ang mga ito. B. Upang magkaroon ng lugar ang mga pabrika. C. Upang magamit pa ito ng susunod na henerasyon. D. Upang makapagtayo ng mas maraming gusali. Ang tamang sagot ay
C. Upang magamit pa ito ng susunod na henerasyon. Ano ang tawag sa walang habas na pagputol ng mga puno sa kagubatan? A. Biodiversity. B. Deforestation. C. Global warming. D. Globalization. Ito ay deforestation. B. Ano ang tawag sa mabilis na pag-init ng atmosfera na nakaaapekto ng malaki sa klima ng mundo? A. Biodiversity. B. Deforestation. C. Global warming. D. Globalization. Ito ay C. Global warming. Saan karaniwang dinadala o tinatambak ang mga basura sa lupa? A. Hillside. B. Landslide. C. Garbage can. B. Dump site o landfill. Ang tamang sagot ay D. Dump site o landfill. Ito ay binubuo ng carbon dioxide, methane at nitrous oxide na kalimitang nagmumula sa usok na galing sa mga pabrika at sasakyang demotor. A. Oxygen. B. Nitrogen gas. C. Carbon dioxide. D. Greenhouse gas. Ito ay D. Greenhouse gas. Ito ang tawag sa mga hayop at halaman na malapit ng mawala o maubos. A. Biodiversity. B. Endangered species. C. Endangered species. D. Wildlife. Ang tamang sagot ay Endangered species. B. Ito ang tawag sa programang may kinalaman sa wastong paggamit at pagpreserba ng mga likas na yaman upang may magamit sa susunod na henerasyon. A. Biodiversity. B. Local Government Unit. C. Philippine Agenda 21. D. Sustainable Development. Ang tamang sagot ay D. Sustainable Development. Dito nakapaloob ang estratehiya ng Pilipinas kung paano makakamit ang pag-unlad ng di nasisira ang kalikasan. A. Biodiversity. B. Local Government Unit. C. Philippine Agenda 21. D. Sustainable Development. Ang tamang sagot ay C. Philippine Agenda 21. Ito ay nakakatulong sa pagsasaayos ng temperatura ng mundo upang magkaroon ng buhay rito. Ngunit ang labis nito ay nakapagdudulot ng mabilis na pag-init ng atmosfera o global warming. A. Greenhouse gas. B. Carbon dioxide. C. Hydrogen. D. Oxygen. Ang tamang sagot ay A. Greenhouse gas. Ano ang ibig sabihin ng likas kayang pag-unlad? A. Mabilisang pagkuha ng lahat ng yaman para sa kasalukuyan. B. Wastong paggamit ng yaman upang may magamit pa ang susunod na henerasyon. C. Pagpapatigil sa lahat ng gawaing pangkabuhayan. D. Pagpapalawak lamang ng mga lungsod at industriya. Ang tamang sagot ay B. Wastong paggamit ng yaman upang may magamit pa ang susunod na henerasyon. Alin sa mga sumusunod ang hindi bahagi ng balanseng ugnayan para sa likas kayang pag-unlad? A. Lipunan. B. Ekonomiya. C. Kalikasan o kapaligiran. D. Labis na pagkonsumo. Ang tamang sagot ay D. Labis na pagkonsumo. Alin sa mga sumusunod ang magandang gawain upang mabawasan ang polusyon sa lupa? A. Pagsunog ng mga basura. B. Paggamit ng plastic sa lahat ng oras. C. Pagsasagawa ng wastong pagtatapon at pagre-recycle. D. Pagtatapon ng chemical sa lupa. Ang tamang sagot ay C. Pagsasagawa ng wastong pagtatapon at pagre-recycle. Bakit mahalagang pangalagaan ang biodiversity o iba't ibang uri ng hayop at halaman? A. Upang magkaroon ng balanseng kalikasan at mapakinabangan pa sa hinaharap. B. Upang makuha lamang ang kanilang balat at buto. C. Dahil walang ibang mapaglilibangan. D. Upang maipagbili ng mahal. Ang tamang sagot ay
A. Upang magkaroon ng balanseng kalikasan at mapakinabangan pa sa hinaharap. Thank you for joining me. Let's learn, play, and grow together. Teacher Beth Class TV. Subscribe, like, and share. Thank you.